Si Samuel Little ay higit na pamilyar na sa mga pulis nang dumating sila para arestuhin siya sa isang shelter para sa mga walang tirahan sa Kentucky noong Setyembre 2012. Batikang kriminal si Little at lumalabag na siya sa batas mula pa noong bata siya. Nagsimula sa simpleng pagnanakaw at ilegal na pagpasok sa bahay pero mabilis lumala sa kidnapping, pananakit at kalaunan ay pagpatay. Tulad ng ibang bilanggo na nagsimula sa krimen noong umpisa pa lang ang DNA technology, hindi niya inisip na ang ganitong forensic na paraan ang magpapabagsak sa kanya. Nalaman lang na serial killer siya nang kunin ng pulisya ng California ang DNA niya matapos siyang madawit sa kasong droga. Bago siya namatay, inamin ni Little na pumatay siya ng 73 katao sa loob ng 35 taon. Sino ba talaga si Little at bakit siya naging isa sa pinakakinatatakutang mamamatay tao sa Amerika? Sa dokumentaryong ito, sasagutin namin ang mga tanong at susuriin ang kaso ni Samuel Little, ang serial killer na may pinakamaraming biktima sa kasaysayan ng US. Ipinanganak si Samuel Little bilang Samuel McDowell noong Hunyo 7, 1940 sa bayan ng Reynolds, Georgia, mga 60 milya sa timog ng Atlanta. Noong 1940, maliit lang ang populasyon ng Reynolds na may 871 katao at karamihan sa mga residente ay nagtatrabaho sa lokal na railyard. 16 na taong gulang lang ang ina ni Little, si Bessie May Little, nang siya ay ipinanganak. Ayon sa ulat, nanganak siya ng anak sa bilangguan. Sa aklat na Behold the Monster, Facing America's Most Prolific Serial Killer ni Gillian Loren, na batay sa panayam kay Little bago siya namatay, inilarawan na nanganak si Bessie May sa kanilang bahay sa tulong ng kanyang ina. Mahirap at delikado ang panganganap kaya isinuko ni Bessie May si Little noong sanggol pa siya. Pinalaki si Little ng kanyang mga lolo at lola sa ama, sina Henry at Fanny McDowell, sa bayan ng Lorain, Ohio. Ayon sa ulat, hindi naging magkasintahan o nagpakasal sina Bessie May at ang 19 anyos na amang si Paul McDowell bago o matapos ipanganak si Little. Pinalaki si Little na hinakalang siya ang bunsong anak ng kanyang lolo at lola. Pagbalik ng tunay niyang ama mula digmaan noong 1945, nag-asawa ito at nagkaanak ng 7. Akala ni Little na mga pamangkin niya ang mga ito at hindi mga kapatid sa ama. Mahirap ang buhay ni Little. Mahal siya ng lolo't lola niya pero hirap silang mag-adjust sa pag-aalaga ng bagong silang nasanggol dahil malalaki na ang kanilang mga anak. Nung kabataan niya, madalas siyang balisa sa hindi kasya niyang damit at kadalasang gutom. Karamihan sa mga anak na McDowell na akala ni Little ay mga kapatid niya ay hindi siya gaanong gusto at mas maganda ang trato nila sa sarili nilang mga anak kaysa sa kanya. Sa paaralan, mahina siyang estudyante at hindi interesado sa pag-aaral. Sinubukan niyang tumugtog ng trumpeta pero sandali lang. Ayon sa ulat, sabik siyang mag-baseball pero madalas siyang mahuli sa ensayo kaya nasayang ang pagkakataon. Ayon sa mga ulat, noong bata pa si Little, sexual siyang inabuso ng kanyang tiyuhin. Ngunit hindi malinaw kung ito ay minsan lang o paulit-ulit. Nang siya ay 8 taong gulang pa lamang, sinimulan na ni Little ang kanyang kriminal na gawain. Binuksan niya ang mga hood ng sasakyan sa kanilang lugar, tinanggal ang baterya at ibinenta ito ng 75 sentimo bawat isa. Dito rin niya na-develop ang interes sa leeg ng mga babae at batang babae sa paligid niya. Ikinuwento niya sa mga investigador na minsan sa paaralan, unang tumayo ang ari niya habang pinapanood ang guro niya sa kindergarten na hawak ang leeg nito. Naging problema sa kanya ang pagkaakit niya sa mga leeg. Pagkaraan ng aresto niya noong 2012, sinabi ni Little sa mga awtoridad na napanaginipan niyang patayin ang isang kaklase na hinahaplos ang sariling leeg habang tinutukso siya.
Nung teenager siya, nagbabasa siya ng true crime magazine nang makita niya ang larawan ng kabataang babaeng sinakal. Pagkatapos, idinikit niya ang larawan sa pader at sinabing maganda ang leeg ng 18 anyos na babae. Noong 1954 edad, 13 ipinadala si Little sa Boys Industrial School sa Lancaster, Ohio matapos mahuling nagnakaw ng bisikleta. Naitala siya sa apelyido ng kanyang mga lolo at lola at sa booking card ay hindi nakasaad kung nasaan ang kanyang ina. Sa Reform School, hati ang oras ng estudyante sa pag-aaral at manual na gawain. Nakatira ang mga bata sa cottage na parang dorm, hindi selda, at bawat cottage ay binabantayan ng mas matatandang lalaki at hinati based sa lahi. Inilalarawan ng paaralan ang sarili bilang itinatag sa ideya ng open system. Namumuhay mag-isa at self-sufficient ang mga bata, nagluluto gamit ang mga pananim mula sa sakahan ng paaralan. Sila mismo ang gumagawa ng kanilang pagkain at natutunan din nilang manahi at mag-ayos ng sarili nilang mga damit. Nag-alok din ang paaralan ng mga kawili-wiling bokasyonal na kurso tulad ng panday, karpinterya, paggawa ng sapatos at pananahi. Walang gwardiya, mga mas matatandang lalaki lang na house parent. May mga extracurricular na aktibidad din kabilang ang boxing at drill team. Layunin ng mga estudyante na mabawasan ang disciplinary report at makakuha ng puntos para sa mabuting pag-uugali. Mas maaga silang makakauwi kapag maayos ang ugali nila. Si Little ay agad nakilalang pasaway, sumasagot, nakikipag-away at madalas pinaparusahan ng gawain sa bukid. Agad napansin ng mga guro na ang 13 anyos ay hindi naapektuhan ng gantimpala o parusa. Kahit masama ang ugali niya, pinalaya siya sa edad na 15 matapos ang 19 na buwang pagkakakulong sa Reform School. Sa panahong ito niya nalaman ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang mga magulang na ang mga ito pala ay ang kanyang mga lolo at lola at si Paul ay hindi niya nakatatandang kapatid, siya pala ang kanyang ama. Pag-alis sa Reform School, nagpatuloy si Little sa kanyang kriminal na gawain. Noong 1957, 16 na taong gulang pa lang siya nang pinasok niya ang isang dry cleaner at nagnakaw ng 2 suit at isang sombrero kaya't hinatulan siya ng 17 buwan sa Ohio State Reformatory. Tinulungan siya ng isang kapwa bilanggo sa pag-ensayo ng boxing. 6 na talampakan na siya at mabilis at malakas, nakakatakot kahit hindi pa siya ganap na adulto. Nakilala siya bilang The Machine at The Machine Gun. Habang nakakulong, nadiskubre rin ni Little ang hilig niya sa sining. May isang kapwa bilanggo na humiling sa kanya na turuan siyang makipaglaban. Pag ginawa niya yon, tuturuan siya ng bilanggo mag-drawing. Pagkalaya niya, naging artistang may potensyal at sumisikat na boksingero. Sa mga sumunod na taon, lalong nagkaproblema si Little sa batas. Naperol siya noong 1965 at 65 sa edad na 25 pagkalaya, nagtrabaho siya sa planta ng bakal sa Lorain kasama ang lolo niyang si Henry. Kahit ayaw niya ang trabaho, tiniis niya ito habang umaasang sisikat din ang kanyang karera sa pagboboxing. Hindi ito nangyari. Noong panahong yon, nakilala niya si Jackie Pellerin, isang babaeng may asawa. Habang inaalala ni Little ang kanyang kasal at mga naging relasyon, napansin niyang leeg ng mga babae ang nakakapagpalibog sa kanya, hindi tulad ng karamihan. Sinabi niya na kalaunan, iniiwasan niyang tingnan ang kanilang leeg para hindi masaktan ang babaeng mahal niya. Batay sa ulat, naging matamlay ang buhay sexual ni Little at ni Jackie, pati sa mga sumunod niyang kasintahan. Noong lahat ay 1960 dekada matapos niyang salakayin ang isang babaeng muntik na niyang masakal hanggang mamatay, nagpunta si Little at ang asawa niya sa Miami, Florida na tinitirhan na ni Bessie May. Nang malaman ni Bessie May na nakakulong ang anak niya, sumulat siya kay Little at inalok ng kwarto sa kanyang paupahan. Sandali lang ito dahil agad silang bumalik sa Ohio kung saan hinahanap pa rin si Little dahil sa pananakit. Sa huli, ibinasura ang mga kaso, ngunit naghay na ng diborsyo si Jackie. Sa mga sumunod na taon, naging mas palipat-lipat ang pamumuhay ni Little. Nagpalipat-lipat siya sa iba't ibang estado, nagtatrabaho sa mga mabababang posisyon tulad ng manggagawa sa sementeryo. Habang mas madalas siyang maglakbay, mas dumami ang naging problema niya sa batas. Naaresto siya sa 8 estado dahil sa mga krimeng gaya ng pagmamaneho ng lasing, pandilinlang, pagnanakaw sa tindahan, panghihikayat sa prostitusyon, armadong pagnanakaw, panggagahasa at matinding pananakit.
Pagsapit ng 1,975 na aresto na siya ng 26 na beses sa 11 iba't ibang estado. Si Mary Brosley ay 33 taong gulang at isang may asawang ina ng dalawa mula sa Boston, Massachusetts na huling nakita ng kanyang pamilya noong Hunyo 1970 nang sabihin niyang aalis siya ng Palmer para bumalik sa Boston. Sa isang bar sa Miami noong bisperas ng bagong taon, 1970 nakilala niya si Little. Nag-usap sila at uminom ng alak ng magkasama. Ayon sa ulat, sinabi niya kay Little na nagpasya siyang lisanin ang kanyang sariling estado dahil kinumpronta siya ng kanyang pamilya tungkol sa kanyang problema sa pag-inom. Iniwan niya ang lahat, pati asawa at mga anak para maghanap ng kung anuman kahit di tiyak kung ano. Sa huli, pumayag siyang sumama sa isang biyahe kasama si Little. Nagmaniho ang dalawa sa US, 27 papuntang Everglades at tumigil sa isang liblib na lugar. Ayon sa investigador, umakyat si Mary sa kandungan ni Little at nilaro ang kwintas sa leeg niya nang biglang abutin ni Little at sakaling siya. Nang namatay siya, inilibing niya ito sa mababaw na hukay. Sinabi ni Little sa FBI na ito ang una niyang pagpatay. Sinabi niya sa isang Texas Ranger para itong droga. Nagustuhan ko ito. Natagpuan ang katawan ni Mary matapos ang 23 araw, ngunit nakilala lang siya noong 2000. Noong 2017 nang matukoy ng dental records ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi agad na-classify ang kanyang pagkamatay, pero noong 1982 muling binuksan ang kaso at itinuring na pagpatay ito. Tinawag si Little na choke and stroke killer dahil pagkatapos niyang sakali ng mga biktima hanggang mamatay, nagmamasturbate siya sa ibabaw ng kanilang katawan. Lahat ng biktima ni Little ay babae, marami sa kanila ay madaling mabiktima at sa 73 inamin niyang pinatay, 68 ay mga itim. Bagamat paminsan-minsan ay pumapatay rin siya ng ibang lahi. Ilan sa kanyang mga biktima ay mga nagtatrabaho bilang sex worker, ang iba naman ay mga adik sa droga o simpleng mga taong namumuhay sa kahirapan. Ang iba ay walang pamilyang mangungulila sa kanila at ang ilan naman ay may mental na kapansanan. Hindi bababa sa isa sa kanyang mga biktima ay isang transgender na babae. Marami sa kanyang mga biktima ay nananatiling hindi pa nakikilala hanggang ngayon at ang mga bangkay ng marami ay hindi pa rin natatagpuan. Makaraan ng ilang buwan matapos patayin si Mary Brosley, bumalik si Little sa Cleveland, Ohio. Noong Mayo 28, 1970, isa siya ay inaresto dahil sa pagnanakaw sa isang gasolinahan at habang nakakulong pa noong Setyembre ng taong yon, kinasuhan pa siya ng sodomya at malubhang pananakit. Kapansin-pansin, sinamahan si Little ng nobyang si Lucy Madero sa pagnanakaw. Nakita niya ang lahat at planong tumestigo laban sa nobyo para sa mas magaan na parusa. Isang babae, si Aurelia Jean Dorsey, ang nakaalam ng plano ni Lucy at nagpasya siyang ipaalam ito kay Little. Kahit walang dahilan si Little para maniwala kay Jean na hindi niya kilala, tila naniwala siya at kalaunan ay napatunayan niyang totoo ang sinabi nito. Nagtestigo si Lucy laban kay Little sa kanyang paglilitis noong Marso 1972, ngunit handang-handa siya dahil kay Jean na sinasabing ng testigo para sa kanya. Sa huli, napatunayang wala siyang sala. Matapos ang paglilitis, naging magkasintahan sina Jean at Little. Mas matanda siya ng 27 taon kay Little at minsan niyang sinabing hindi kagandahan si Jean, pero sa di malamang dahilan, naging maayos ang relasyon nila. Sabi sa ulat, tinustusan ni Jean ang dalawa sa pamamagitan ng shoplifting at tinuruan si Little magbenta ng nakaw na gamit. Dahil hindi pa rin makahanap ng matinong trabaho si Little at palaboy pa rin siya, nagbebenta sila ni Jean ng nakaw na gamit para mabuhay. Sa panahong ito, pumanaw si Fanny McDowell. Isang taon matapos nito, noong 1973, pumanaw din si Essie Mae. Kasama ni Jean si Little hanggang sa mamatay siya noong 1988. Nagkaroon ng sariling routine ang magkasintahan habang naglalakbay sa US. Magpapahinga sila sa murang motel. Ihahatid ni Little si Jean sa kama bago lumabas sa gabi para ipagpatuloy ang kanyang buhay bilang mamamatay tao. Sa pagitan ng 1971 at 1972, pinaniniwala ang nakapatay pa si Little ng 4 pang babae. Bagamat di pa kumpirmado, inamin ni Little at naguhit ng larawan ng ilang biktima. Noong 1971 sa Miami, pinatay niya ang isang babaeng tinawag na Linda na inilarawan bilang isang 22 anyos na itim.
Pagkatapos nito, pinatay niya ang transgender na si Marian na tinatayang 18 taong gulang. Ilang beses nagkita sina Marian at Little sa bar bago inalok ni Little na ihatid siya pauwi. Pag-uwi niya, napansin niyang ubos na ang shaving foam, kaya nagmungkahi si Little na bumili sila sa labas. Matapos bumili ng lata, inihatid ni Little si Marian pahilaga sa Highway 27. Sinabi niya na nagmaneho siya papuntang Everglades, lumiko sa daang lupa patungo sa isang latian o ilog at hinila ang katawan ni Marian sa maputik na tubig. Hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ni Marian at hindi pa rin natutukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Makalipas ang ilang panahon, inatake at pinatay ni Little ang isang hindi kilalang babaeng itim na posibleng konektado sa Air Force at noong 1970, dalawa pinatay din niya ang isang hindi nakilalang babaeng puti sa Prince George's County, Maryland. Siya ay 20 hanggang 25 taong gulang at posibleng taga Massachusetts. Nagawa niyang iguhit ang biktima pero hindi pa rin alam ang pangalan nito. Sa 93 pagpatay na inamin ni Little, 6 ang formal na iniugnay ng pulisya sa kanya, pero 8 lang ang isinampa laban sa kanya nung naaresto siya noong 2012. Nagsimula ang 8 pagpatay noong Oktubre 1982 nang sinakal ni Little ang 32 taong gulang na si Annie Lee Stewart sa Cincinnati, Ohio. Ang kanyang bangkay ay inilibing sa isang masukal na lugar sa Grove City. Noong 1984 pinatay niya ang 21 taong gulang na si Mary Jo Payton matapos silang magkita sa bar. Dinala siya ni Little sa abandonadong pabrika, sinakal at inihulog ang katawan pababa sa hagdanan. Nadiskubre ang kanyang labi noong Hulyo, ilang buwan matapos siyang mamatay. Noong tag-init ng 1987 natagpuan ang katawan ng 41 taong gulang na si Carol Linda Alford sa isang eskinita sa LA, California. Hinubaran siya mula baywang pababa at binugbog pero ang sanhi ng pagkamatay niya ay pagsakal. Noong Agosto 1989 iniwan ni Little ang katawan ni ang 35 taong gulang na si Audrey Nelson Everett sa likod ng isang nightclub sa LA. Katulad ni Carol Alford, ubo rin mula baywang pababa si Audrey at binugbog sa ulo bago siya sinakal. Ang mga sugat niya na parang galing sa pagkadula sa kalsada ay senyales na kinaladkad siya sa magaspang na lupa bago namatay at isa sa malubhang pinsala ay nabasag ang kanyang gulugod. Sumunod na buwan, natagpuan ang bangkay ni Guadalupe Apodaca, 46, sa abandonadong talyer nang silipin ng batang lalaki ang bintana at makita ang labi. Nalaman na ang pumatay sa kanya ay lumuhod sa dibdib niya at sinakal siya hanggang mamatay, kaya siya ay nakumbulsyon. Katulad ng naunang dalawa, hubad din siya mula baywang pababa. Noong Hulyo 28 ng sumunod na taon, natagpuang patay sa Arkansas si Zena Marie Jones, 30 taong gulang na nawala mula Memphis, Tennessee noong simula ng buwan. Natagpuan ng mga mangingisda ang kanyang bangkay sa tabi ng ilog Mississippi. Noong panahon ng pag-amin ni Little, sinabi niyang si Zena ay isang sex worker na nasa edad 28 o 29 at kinuha niya ito mula sa isang hotel sa Memphis. Sinakal niya siya sa sasakyan at itinapon sa ilog sa Arkansas. Si Zena ay tuluyang nakilala noong 2022. Ang huling 2 biktima na kinasuhan si Little kaugnay ng pagpatay sa kanila ay sina Rose Evans at Denise Christie Brothers. Si Rose, 32 taong gulang, ay pinatay sa Cleveland noong Agosto 1971. Ayon sa ulat, inalok ni Little si Rose ng sakay, sinakal siya sa sasakyan at itinapon ng bangkay sa bakanteng lote. Si Denise ay 32 anyos at may 2 anak. Natagpuan siyang patay sa Odessa, Texas noong Pebrero 1974 buwan matapos siyang iulat na nawawala. Marami ring inamin si Little na krim na hindi pa naiugnay sa anumang bangkay o kaso ng nawawalang tao. Sabi ni Little, noong taglagas 1982 nakilala niya ang isang babaeng itim sa New Orleans. Siya ay nasa pagitan ng 30 at 40 taong gulang, may taas na 58 hanggang 59 at may bigat na humigit kumulang 160 pounds. Nakasuot siya ng damit na may butones sa harap at katamtamang haba ng buhok. Sinabi niya na nagkita sila sa club noong birthday party, inalok niya ito ng sakay at pumayag siya. Naalala ni Little na ang babae ay nakatira kasama ng may sakit niyang ina at binigay sa kanya ang susi ng bahay kahit di malinaw ang dahilan. Sa huli, dinala ni Little ang babae sa isang masukal na lugar kung saan niya ito pinatay at iniwan ang katawan nito. Pagkalipas ng 2 taon sa LA, sinakal ni Little ang isang pandak at matabang babaeng itim. Pagkatapos, sexual niyang inabuso ang bangkay sa service road malapit sa I-10 bago ito hinila ng kalahati paakyat sa burol at iniwan.
Noong 1984 habang nagmamaneho mula Lorain papuntang Cincinnati, sinabi ni Little na may nakilala siyang babaeng puti na blonde na mukhang hippie. Inilarawan niya siya ng mga 25 taong gulang, may taas na 5-6 hanggang 5-7 at may bigat na mga 130 hanggang 170 pounds. Sinabi niya kay Little na kailangan niya ng sakay papuntang Miami, Florida kung saan nakatira ang kanyang ina. Sa Covington, Kentucky, piniling dumaan ni Little sa 100 lupa paakyat sa tuktok ng burol kung saan niya sinakal ang babae sa likod ng sasakyan. Iniwan niya ang katawan at umalis. Noong 1973, sinakal niya ang isa pang babaeng itim na 40 anyos. Aniya, siya ay 5'5", ang taas may timbang na 100 at 120 libra at nagsusuot ng mahabang peluka kahit maikli ang sariling buhok. Naalala ni Little na ang babae ay may anak na lalaki, 19 hanggang 23 taong gulang, at sinakal niya ito sa isang kwarto ng motel sa Las Vegas, Nevada. Pagkatapos ng pagpatay, nagmaneho siya sa isang liblib na kalsada sa labas ng lungsod at itinulak ang katawan pababa sa matarik na dalisdis. Sabi ng mga investigador, malamang hindi pa natatagpuan ang bangkay niya. Ikinuwento ni Little na noong 1972 o 1974 sa Little Rock, Arkansas, sinakal niya ang isang 24 anyos na babaeng itim. Inilarawan niya siya na may taas na nasa pagitan ng 5'5" at 5'7" at may bigat na humigit kumulang 200 pounds. Ayon sa kanya, ilang araw silang magkasama at nagnakaw sa mga tindahan at maaring Ruth ang pangalan nito. Matapos niyang patayin ang babae, iniwan ang katawan malapit sa taniman ng mais. Sa mga biktima, isa pa sa mga biktimang hindi pa natutukoy at hindi pa nakukumpirma ay isang puting babae na pinatay ni Little sa LA noong 1976. Inilarawan niya siya bilang 5'1" ang taas at 110 pounds ang bigat. Pagkatapos patayin ito sa banyo ng bakanting bahay, hinubaran niya ito at sinubukang sexual na abusuhin ang bangkay pero hindi nagawa. Iniwan niya ang katawan na nakaupo sa bathtub at agad tumakas mula sa pinangyarihan. Nang mapawalang sala si Little sa kaso ng pagnanakaw sa gasolinahan, ipinagpatuloy niya ang kriminal na pamumuhay niya. Noong Setyembre 11, 1976 isang babae ang paulit-ulit na kumatok sa bahay at nagmamakaawang humingi ng tulong. Walang saplot siya mula baywang pababa at nakatali ang mga kamay sa likod gamit ang kordon ng kuryente. Agad na tinawag ang mga pulis sa lugar ng pangyayari. Ang babae, na kinilalang si Primella K. Smith, ay nagsabi sa mga pulis na siya ay sinundo ni Little sa St. Louis, Missouri at inilarawan ang nakakatakot na sinapit niya kung saan siya ay sinakal mula sa likod gamit ang kordon ng kuryente at pinilit siyang isakay sa kanyang kotse kung saan siya ay binugbog hanggang mawalan ng malay at ginahasa. Si Little, na ngayon ay 36 na taong gulang, ay natagpuan ng mga pulis sa kanyang sasakyan hindi kalayuan sa lugar ng insidente. Ang kanyang sasakyan ay naglalaman ng mga alahas at damit ni Pamela. Itinanggi niyang ginahasa niya ang babae at iginiit na binugbog lang niya ito. Inaresto siya at napatunayang nagkasala ng pananakit na may intensyong manggahasa. Sa kabila ng hatol, 3 buwan lang ang parusa niya sa county jail. Ayon sa mga modernong investigador, pinaikli ang sentensya kay Little dahil sa uri ng pamumuhay ni Pamela. Nasa talaan ng kaso niya na siya ay isang addict sa heroin at hindi mapagkakatiwalaan kapag kailangang humarap sa korte. Noong unang bahagi ng dekada, 80 lalong dumami ang kaso ni Little, lalo na sa kanyang mga engkwentro sa batas. Noong Oktubre 1982, isang 22 taong gulang na sex worker na nagngangalang Melinda Lapri ang natagpuang sinakal hanggang mamatay, ilang sandali matapos siyang mawala mula sa Pascagoula, Mississippi. Huling nakita si Melinda noong Setyembre ng taong yon, sumasakay sa isang wood-paneled na station wagon na minamaneho ng isang lalaking kinilala ng mga saksi bilang Samuel Little. Isang buwan matapos madiskubre ang labi ni Melinda, inaresto si Little dahil sa pagpatay at pananakit sa 2 sex worker pa. Nakakainis, tumangi ang grand jury magsampa ng kaso. 2 dahilan ang nakitang dahilan ng pagkaantala ng kaso ayon sa mga investigador. Una, nahirapan sa pagtukoy ng eksaktong oras ng pagkamatay habang itinuring ng mga hurado na hindi mapagkakatiwalaan ang mga saksi, karamihan ay mga sex worker. Pakalaya niya, muling kinasuhan si Little. Ipina-extradite siya sa Florida matapos matagpuan ng bangkay ng 26 anyos na si Patricia Ann Mount, isang babaeng may mental na kapansanan na natagpuang hubad at may pasa sa bukirin.
May mga saksi na nakakita kay Patricia na umiinom kasama si Little at huling sumakay sa kanyang kahoy na panel station wagon, ang parehong sasakyan sa kaso ni Melinda Lapri. Iniulat ng Gainesville Sun na isang fiber analyst sa paglilitis ang nagsabing ang mga buhok sa damit ni Patricia ay katulad ng mga buhok sa ulo ni Little. Inamin ng analyst sa cross-examination na posible ring malipat ang buhok kung nagkasalpukan o nagdikit ang dalawang tao. Kahit dismayado ang taga-usik at tagapagpatupad ng batas, napawalang sala ng hurado si Little sa kaso ng pagpatay kay Patricia noong Enero 1984. Nag-usap-usap sila ng loob lamang ng 30 minuto. Panandalian lamang ang kalayaan ni Little. Pagsapit ng Oktubre 1984 muli siyang nasa kustodya ng pulisya. Sa San Diego, kinasuhan siya ng tangkang pagpatay sa 2 sex worker na dinukot niya mula sa kalsada nang may pagitan lamang na 1 buwan. Dinala ang 2 babae sa parehong abandonadong lote sa inatake at sinakal. Ang unang babae, si Lori Barras, na 22 taong gulang, ay itinapon sa tumpok ng basura at iniwang akala ay patay na pero siya ay nakaligtas. Natagpuang walang malay ang pangalawang babae sa likod ng kotse ni Little at inaresto si Little. Sabay nilitis ang mga kaso pero di umabot sa hatol ang hurado. Umamin si Little sa mas magaan na kaso ng pananakit na nagdulot ng matinding pinsala sa katawan at ilegal na pagkakapiit. Bagamat 4 na taon ang hatol, 2 taon at kalahati lang niyang sinilbihan at pinalaya siya sa parol noong Pebrero 1987. Pagkatapos, lumipat siya sa LA kung saan inamin niyang pinatay niya ang hindi bababa sa 10 babae na kalaunan ay nahatulan siya sa ilan sa mga pagpatay na ito, kabilang sina Carol Alford, Audrey Nelson at Guadalupe Apodaca. Noong 1971, inaresto si Little at kinasuhan ng aggravated robbery matapos magnakaw ng sigarilyo at manakit ng tao sa Lorain, Ohio habang tumatakas. 2 taon siyang nakulong. Mula noon hanggang 2006 nagkaroon siya ng iba't iba pang problema sa batas sa 7 estado gaya ng pagnanakaw, shoplifting, larceny at pagmamaneho ng lasing. Ang huli niyang pagpatay ay nangyari noong 2005 nang sakalin niya hanggang mamatay ang isang babaeng nagangalang Nancy Carol Stevens sa Tupelo, Mississippi. 2 taon matapos, naaresto siya sa LA dahil sa kaso ng pagkakaroon ng cocaine at umamin ng kasalanan. Hindi siya sumali sa court-ordered rehab kaya may warrant para sa kanyang pag-aresto. Matagal nakaiwas si Little sa pulis pero natuntun siya sa isang homeless shelter sa Louisville, Kentucky noong Setyembre 2012 matapos gumamit ng ATM sa malapit na convenience store. Makalipas ang kaunting panahon, siya ay pina-extradite sa California upang harapin ang kasong may kinalaman sa droga na kanyang tinakasan. Pagkatapos ng kanyang pagkakaaresto noong Setyembre 5, 2012, kinuha ang DNA ni Little. Agad na lumabas na siya ay konektado sa pagpatay sa 3 babae sa LA, sina Guadalupe Apodaca, Audrey Everett at Carol Alford. Kinasuhan siya ng 3 pagpatay noong Enero 7, 2013 kahit sinabi niyang hindi niya kilala ang mga babae kahit pa nakolekta ang DNA ni Little mula sa kanilang mga katawan. Hindi nagtagal, inihayag ng mga investigador na si Little ay iniimbestigahan kaugnay ng 12-12 ng pagpatay mula dekada 70, 80 at 90 na nagresulta rin sa muling pagbubukas at muling investigasyon ng kaso ni Melinda Lapri sa Pascagoula. Pagkatapos ng maikling paglilitis, napatunayang nagkasala si Little sa 3 first-degree murder kina Carol Alford, Audrey Everett at Guadalupe Apodaca at hinatulan ng 3 sunod-sunod na habambuhay na kulong na walang parole. Iginiit niyang inosente siya kahit maraming ebidensya laban sa kanya pero wala na siyang matakbuhan na yon. Noong 2018, inamin ni Little na pinatay niya si Denise Christie Brothers. Sa sumunod na taon, umamin siya ng kasalanan sa pagpatay sa 4 pang babae, sina Annie Stewart, Mary Jo Payton, Rose Evans at Zena Jones na hindi pa nakikilala noon. Binigyan siya ng 4 na sunod-sunod na habambuhay na sentensya. Nagsilbi si Little ng kanyang mga sentensya sa California State Prison, Los Angeles County hanggang mamatay siya noong Disyembre 30, 2020. Hindi isinapubliko ang sanhi ng kamatayan pero labis humina ang kalusugan ng serial killer sa huling mga taon niya sa kulungan.
Nagkaroon siya ng diabetes, problema sa puso at iba pang issue, kaya naka-wheelchair na lang. Siya ay 80 taong gulang. Ipinagdiinan ni Little ang kanyang kawalang sala hanggang 2018 taon bago siya namatay nang makilala niya si Texas Ranger James Holland na pursigi daw magbigay hustisya sa mga pamilya ng mga biktima. Ipinakita ng mga alagad ng batas ang kabaitan sa bilanggo at kinausap siya na parang kaibigan. Pinag-usapan nila ang pamilya at sports at dinadalhan ni Holland si Little ng paboritong almusal kapag bumibisita. Laging tinatawag ni Holland si Little na Sammy, ang palayaw na malambing na bigay ng pamilya ni Little noon bata pa siya. Nantiwala ang mamamatay tao kay Ranger at inamin niyang tumigil siya sa pagbibilang ng pinatay sa 8 at 4, ngunit sigurado siyang mas marami pa roon. Nakuha ni Holland ang 93 pag-amin mula kay Little sa loob ng 650 oras ng panayam sa 18 buwan. Nagsimula ring gumuhit si Little ng mga larawan ng kanyang mga biktima upang matulungan ng mga investigador na makilala sila. Napansin ng otoridad na eksaktong naalala ni Little ang kanyang mga pagpatay. Palaging tama si Little sa paglalarawan ng kanyang mga biktima at natatandaan niya ang iba't ibang detalye, kabilang ang pagbanggit ng mga miyembro ng pamilya o ang mga suot nilang damit o ang mga marka sa kanilang katawan at marami pang iba. Isang pulis sarhento ang nagsabi, nakakatakot ang linaw ng kanyang mga alaala kahit matagal na ang nangyari. Natatandaan niya ang mga pangalan at mga muka. Pero sinabi rin ng mga otoridad na hindi kailanman nagpakita ng pagsisisi si Little kapag pinag-uusapan ang kanyang mga krimen. Ginawa niyang parang normal lang ang mga pagpatay at minsan pa nga natatawa siya rito. Minsan, dahil sa sobrang pananabik, mabilis siyang magsalita kaya nahirapan siyang maintindihan ng mga otoridad. Sinabi niya kay Holland na ang biktima ay lumalaban para mabuhay habang ako naman ay para sa kaligayahan ko. Sabi ni Tim Marcia, cold case detective ng LAPD, maniwala ka man o hindi, bihira mo lang talaga makita ang totoong kasamaan sa karera mo. Habang tinitingnan ko ang kanyang mga mata, ramdam ko ang purong kasamaan. Tinukoy ng mga detective ang serial killer bilang karismatikong psychopath na kilalang binubugbog muna ang kanyang mga biktima bago sila sakalin hanggang mamatay. Sumuntok siya ng sobrang lakas na noong tinamaan niya ang isa sa kanyang mga biktima sa tiyan, nabali ang gulugod nito. Ipinunto ng prosekusyon sa unang paglilitis na si Little ay ginagabayan ng sexual na motibo at napansin ng maraming investigador na ayaw niyang matawag na manggagahasa, iginiit niyang hindi siya makapanggahasa dahil sa problema sa pagtayo. Gayunpaman, naniniwala pa rin ang mga awtoridad na sinubukan niyang manggahasa at sa ilang pagkakataon ay matagumpay niyang nagawa ito sa ilan sa kanyang mga biktima. Napansin ni Bethany Silverman, taga-usig ng LA County, na sexual siyang nasisiyahan habang sinasakal ang kanyang mga biktima. Ayon kay Mitzi Roberts, detective ng LAPD, sinabi niya sa Star Advertiser noong 2013 na isa sa mga dahilan ng matagal na pagkaligtas ni Little ay ang palipat-lipat niyang pamumuhay kaya mahirap siyang matandaan. Sabi ni Roberts, sa tingin ko, hindi siya gaanong tumatak sa isip ng marami. Mahalagang tandaan na ang record ng mga kaso ni Little ay mahigit 100 pahina na nagdedetalye ng mga krimen sa 24 na estado sa loob ng 56 na taon. Sa kabila ng halos 100 beses na pag-aresto sa kanya, wala pa siyang 10 taon nakakulong sa buong buhay niya at tuwing makalaya, agad siyang bumabalik sa pagpatay. Napansin ni Prosecutor Beth Silverman na maraming ahensya sa bansa ang pumalpak sa kasong ito na masyadong magaan pa raw ang pagkakasabi. Mas marami ang 73 pagpatay na inamin ni Little kaysa sa mga kilalang serial killer na sina Gary Ridgway, Ted Bundy at John Wayne Gacy. Nang usapan ang mga pagpatay niya, sabi ni Little, pakiramdam ko walang ibang taong gumagawa ng gusto kong gawin. Pakiramdam ko, ako lang ang ganito sa buong mundo at hindi yon karangalan. Iyon ay isang sumpa. Hindi may tatanggi na naging dahilan ng pagpapatuloy ni Little sa pagpatay ang mga babaeng biktima niya. Mga mahihirap at mahihinang itim na babae na walang maghahanap sa kanila na itinuturing na delikado ang trabaho at pamumuhay at hindi kinakaawaan ng pulis, hurado at korte. Ayon kay kriminologong Scott Bond, kung mayayamang puting sosyalita ang mga babaeng ito, naging pinakamalaking balita sana ito sa Estados Unidos. Pero hindi sila ang kanyang target. Tila inamin na rin ito ni Little. Minsan nang tanungin siya kung paano siya nakalusot sa pananagutan sa kanyang mga krimen ng ganoon katagal. Tinukoy niya ang mga lugar na nililibot habang naghahanap ng biktima kung saan laganap ang kahirapan, patayan at droga.
Sabi niya, pwede akong pumasok sa mundo ko at gawin ang gusto kong gawin. Hindi ako papasok sa mundo mo.